gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Christine, pero nag-iwan naman ito ng mahigit 40 patay. Pinangangambahang tumaas pa ang bilang na yan dahil nasa 20 pa ang nawawala. Karamihan sa mga biktima ay mula sa Bicol Region at Calabarzon na nalubog sa baha. At bagamat nakalabas na sa par ang Bagyong Christine, isa pang bagyo ang posibleng pumasok ngayong weekend. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ganito kalakas na nag-aalimpo yung hangin may kasamang ulan na naranasan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila kagabi. Pero habang naghihintay ang mga commuter na ito na pauwi na sana ng trabaho, nadulas at tila tinangay pa sila ng malakas na hangin. Nangyari yan sa harap ng isang office building kagabi sa Cubao. Paalala mga kapuso, sa gitna ng malalakas na hangin at peligrosong kapaligiran ay isaalang-alang ang inyong personal na kaligtasan. Tila papel ding inilipad ng malakas na hangin ang mga yerong ito sa harap ng isang mall sa Laguna. Sa bayan ng Binyan, makapigil hininga rin ang ikinasang rescue operation. Kinailangan ng gumamit ng lubid para masagip ang mga taga-barangay Casile at barangay San Antonio. Katakot-takot na naglalakihang bato at tipak ng lupa naman ang nagsibagsakan sa Lubuagan, Kalinga. Muntik nang mahagip sa rock slide ang mga volunteer at inspection team ng MDRRMO. Wala namang nasaktan sa grupo. Kabi-kabila rin ang naitalang landslide sa Baguio City. Habang problemang baha naman ang tinitiis pa rin ng mga taga-barangay Almacen sa Hermosa, Bataan. Hindi na madaanan ng tricycle at iba pang sasakyan. Kaya mga residenteng kailangang bumiyahe na pasakay ng bangka. Bakas din sa Agoncillo, Batangas ang pananalasa ng Bagyong Christine kung saan nabalahaw pa sa putik ang mga sasakyan sa kalsada. Problema rin ang komunikasyon dahil halos walang signal na pantawag, pati internet. Sa Lemery, makapal na putik at alikabok ang bumalot kasunod ng paghupa ng baha. Gumuho rin ang lupa at bahagi ng kalsada sa Balibago-Balayan Highway sa Lian. Nabalot naman ng dilim ang bahaging ito ng Tirona Highway sa Kawit, Cavite. Ayon sa mga residente, alas 9 kagabi nang mawalan sila ng supply ng kuryente dahil sa patuloy na hagupit ng bagyo. Ganito rin kalala ang baha sa Barangay San Jose sa Iriga City, Camarines Sur. Bumigay rin ang malaking bahagi ng Waras Bridge na nagdurugtong sa Iriga at Baaw. Sa pinakahuling tala ng Office of Civil Defense, umabot na sa 46 ang napapaulat na nasawi. Karamihan dyan sa Bicol Region at Calabarzon. 20 rin ang napaulat na nawawala, habang 7 ang nasugatan. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Sumama ang GMA Integrated News sa ikinasang relief at rescue operation sa ilang bayan sa Camarines Sur. Pahirapan at inabot ng ilang oras bago nakatira ng tulong ang mga residenteng nasa bubong pa rin dahil sa lagpas taong baha. Live mula sa Naga City, nakatutok si Ian Cruz. Ian. Alam mo, Emil, hirap makapasok yung mga rescue team, pati na rin yung ayuda, hindi lang dahil, Emil, sa napakataas na baha, kundi dahil na rin sa dami ng mga sasakyan na na-stranded sa gilid ng mga kalsada sa iba't ibang lugar yan dito sa Camarines Sur. Sakay ng rescue truck ng MMDA Public Safety Division, nilisan namin ang binhang parte ng San Fernando papunta sa bayan ng Milaor, Camarines Sur. Nadaanan namin ang maraming nakalubog na bahay at mga sasakyan. Pagdating sa tulay sa ibabaw ng umapaw na Bicol River, hirap ang rescue teams makadaan sa dami ng nakaparadang sasakyan sa gilid ng kalsada. Pagbaba ng tulay, mas mataas ang baha. Maraming residente ang nasa second floor ng kanilang bahay. Hirap pati mga naglalakad patungo sa direksyon ng Naga City. Ang iba sa lubid kumapit para hindi tangayin ang agos. Pauwi sa Ginobatan Albay si Michael Mirasol na namatayan ng ina, lola at nakababatang kapatid dahil sa landslide. Panalangin na lang, sir. Yun lang ang nagpapatatag, sir. Mag-ina ko yun, ay nanay ko yun, sir, sa kakapatid ko.
Isinakay rin sa MMDA Rescue Vehicle si Rosalie Julianes na naglakad sa baha mula sa bayan ng Ragay para masaklolohan ng anak sa Naga. Nung isang araw pa yun, hindi na, wala na daw siyang wala nang pagkain, wala nang tubig, hindi man siya makababa kasi baha nga. Nagsakay rin ng Red Cross ng mga stranded. Ang PNP SAF kasama sa rubber boat ng mga naghahatid ng pagkain sa mga nasalanta sa kanilang tahanan. Muling nahinto ang aming biyahe malapit sa isang tulay. Malapit na tayo sa sentro ng Milaor at sakay nga tayo nitong rescue boat ng MMDA. Nakikita natin nga problema dito, maraming stranded na mga sasakyan dito sa area na ito. Kaya itong mga sasakyan ng MMDA at ng iba pang NGO at mga ahensya ng pamahalaan hindi na makatuloy. So isa ito sa malaking problema na nagiging balakid sa mabilis na pag-travel papuntang Naga at ibang parte ng Bicol. Mula sa rescue truck, lumipat kami sa MMDA rubber boat na tutulak pa Naga para tumulong sa rescue efforts. Sa mga looban ng Milaor, lagpas tao ang baha. Marami pong tao sa second floor. Kumusta po kayo dyan? Yun, pagkain at tubig ang hinihiling nila. Marami pang nasa mga second floor nila, nagtsatsaga at umaasa sila na darating ang tulong para sa kanila. May mga kalsadang hindi madaanan dahil sa mga nakaharang na motor o mga sasakyang nakalubog sa baha, tulad sa Maharlika Highway. 2 kilometro at nasa ilang minuto na lang dapat ang biyahe at nakarating na dapat kami sa Naga, pero tumagal pa ng 1.5 oras bago namin narating ang boundary. Mahirap po makapasok yung ating mga sasakyan papunta rito. Kahit yung mga tulong po, mga relief goods, hindi po makapasok. Tulad sa ibang bayan, maraming naglalakad sa baha sa Naga. Ang bangka na ginagamit sa fluvial parade tuwing piyesta ng Peña Francia, nagiging transportasyon ngayon. Ayon sa Naga City RRMO, itong barangay pa ang lubog sa baha at marami ang nagpaparescue sa mga barangay Abella, Igualdad at Sabang. Nasa 4,000 individual ang nasa evacuation center sa lungsod. Emil, yung clearing operation ay sinimula na kanina ng Philippine Red Cross doon sa area ng bayan ng Milaor at sabi ng mga taga CDRRMO ng Naga, ang balita nila ay ang Philippine Army kasama ang DPWH ay magkakatuwang sa gagawin nilang clearing operation doon nga sa mga na-stranded at nalubog na mga sasakyan para ma-adjust sila, Emil, mahila para makatuloy na dito sa Naga at sa iba pang parte ng Bicol yung mga ayuda at yung mga tutulong na rescue team, Emil. Iyan, ang binabanggit mo sa iyong report at nakita namin sa iyong video, marami kayong inabutang mga residente na nasa bubungan pa rin. Sila ba'y inirescue o naroroon pa rin sila sa kanilang mga pwesto hanggang sa mga oras na ito? Well, Emil, yung mga iba sa mga residente like yung mga buntis, yung kapapanganak o yung manganganak at yung sobra na yung katandaan talaga, Emil, sila ay nagpaparescue at talagang nire-rescue yan ng Red Cross, ng Coast Guard, ng Philippine Navy at ng mga taga-LGU at ng mga pulis. Pero Emil, karamihan, ito'y nakita natin, karamihan sa mga residente hanggang doon sa mga looban ay nananatili lamang sa kanilang mga bubungan, sa mga rooftop at umaasa lang sila, Emil, na madadagdagan nga yung mga relief goods para masustain nila itong panatili doon sa kanilang mga bubungan, Emil. At Ian, sa impormasyon na iyong hawak, ano-ano pang lugar dyan sa probinsya ng Camarines Sur ang hindi pa naaabot hanggang sa mga oras na ito ng pamahalaan? Paano sila, ngayong kumagat na ang dilim? Well, Emil, in fairness naman sa DSWD kanina doon sa Milaor, napakataas ng baha. Nakita natin na may mga nakabangka na mga DSWD goods na nakita natin. At ang balita din natin kanina ay narito sa Naga si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD. So, Emil, ang tanong ngayon, sapat ba yung kanilang mga supplies? Sapagkat, Emil, kanina pag nakikita namin yung mga residente, sumasakay ng bangka, naglalakad ng malayo ilang oras, ang binibili talaga nila is tubig at makakain para sa kanilang mga gutom na pamilya. So, yung tanong mo naman, paano ba sila ngayong gabi na? Well, Emil, ang mga kuryente sa maraming bayan na nakalubog sa baha ay wala pa rin. So, talagang, Emil, mahirap ang kanilang sitwasyon pero patuloy yung kanilang dalangin na sana patuloy na ang pagganda ng panahon dito sa Camarines Sur para maibsa na at unti-unting humupa yung baha, Emil, at kahit papano makarating na ang lahat ng tulong at ang rescue, Emil. Maraming salamat at ingat kayo.
Ian Cruz. Kabi-kabila ang naitalang pagguho ng lupa sa Baguio City. Dahil sa masamang panahon, apektado rin ang supply ng gulay na posibleng magmahal. Nakatutok doon live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Mga natumbang puno nga Mel at gumuhong lupa ang bumungad sa mga residente ng Baguio City sa pag-alis po ng Bagyong Christine. Nagpunta rin po kami sa La Trinidad, Benguet at doon po ay dama naman ang epekto ng bagyo sa mga taniman ng gulay. Matapos ang magdamag na pag-ulan sa Baguio City, sa CCTV footage, makikita ang pagmamadali ng dalawang lalaki na mailigtas ang kanilang motorsiklo nang biglang gumuho ang lupa sa Victoria Village. Nasira kasi ang riprap na nagsisilbing pader ng isang residential compound. Si Adam Alcoriza nabitawan ang kanyang motor. Nagdalawang isip ako kung gagawin ko ba to o hindi. Feeling ko kaya ko pa naman Kaya sinalba namin yung motorsiklo. 3 taon pa lang daw mula nang ipagawa ang riprap. Dahil ko sa bagyo na rin, dahil kumbaga dyan kasi nagdadaan yung tubig, mandaron. Kaya bumagsak lang. Ang landslide naman na ito na naganap bago pa tumama ang bagyo, lalo pang gumuho kaya kinailangang isara ang kalsada dahil makitid na lang ang madaraanan. Rumisponde rin ang mga kawani ng LGU sa mga nagtumbahang puno sa iba't ibang bahagi ng syudad. Isa dito, nakasira pa ng sasakyan. Sa Barangay Ferdinand, humarang din sa daan ang isang malaking puno. Kaya ilang kawani ng gobyerno ang nagtulong-tulong para mabilis na mabuksan ang kalsada. Sa laki ng puno, kailangan gamitan ng chainsaw para mapagputol-putol ito. Dahil nga sa ilang araw na pag-ulan, mas kaunti ang dumating na gulay sa trading post ng La Trinidad sa Benguet, na mula sa mga taniman ng gulay sa Benguet, Mountain Province, Apayao at Ifugao. Si Mona at Erlinda, nasira raw ang ilang pananim. Yung tanim po namin na yung kamatis, nasira. Nag-uumpisa pa lang na tumayo yung kamatis. Ngayon, nung numating yung malakas na ulan, natumba sila lahat. Idinadaing din nila na nangaunti ang mga buyer nila mula sa iba't ibang panig ng bansa dahil apektado rin ang mga ito ng bagyo. Ang problema kasi yung mga daanan ng mga sasakyan na magdadala ng gulay, may maraming banda na may nasira ang daan, na baha ang daan, may slides, ganon. Sa madaling salita, asahan na raw ang pagtaas ng presyo ng upland vegetables, sabi ng buyer na si Rosario. Kokonti ang gulay, kaya tumataas ang gulay. Tapos, ang namimili naman, sa sobrang taas, kokonti rin pinamimili namin. Mel, ayon po sa local government ay 2 pamilya lamang ang lumikas mula sa kalatahanan at sila po ay nasa tirahan ng kanilang mga kaanak. Yan po muna pinakauling ulat mula sa Baguio City. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos na gamitin ang lahat ng sasakyan ng gobyerno para sa rescue at relief operations ng mga naapektuhan ng Bagyong Christine. Inikutan niya rin ang mga nasalantang lugar sa Cavite at Batangas. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ngayong medyo kumalma na ang panahon, nakapagigot si Pangulong Bongbong Marcos sa mga pinakanapuruhang bayan sa Cavite at Batangas. Mula sa ere, kita ang matinding pagbaha pa ring dulot ng Bagyong Christine. Utos ng Pangulo, gamitin ang lahat ng sasakyan ng gobyerno sa rescue at relief operations, sa lupa, sa tubig o sa ere man, kahit pa ang mismong presidential chopper. We'll just have to keep monitoring the situation and make sure always the rescue and relief are that cannot stop. It doesn't matter if there's another storm coming, we cannot stop. That cannot stop. Bilin niya sa mga pinuno ng gobyerno. Just remember, there are people still in water right now. They are still flooded. They're walking around with water up to their waist. They have no water supply. They have no food. They have no place to stay. So if you think you're tired, think about what their condition is. So let's always keep that in mind. Hirap pa rin marating ang Bicol region dahil sa hindi madaan ang kalsada, partikular ang Lopez at Milaor sa Quezon. Pero sa ulat ni Defense Secretary Gibo Chodoro,
Nakarating na sa Naga ang ilang mga chopper at eroplano ng gobyerno. Nasa Naga si DSWD Secretary Rex Gatchalian para personal na pangunahan ng pamamahagi ng tulong sa mga nasalanta. Isa sa mga nagiging problema na idinulog ng lokal na pamahalaan ang supply ng mga produktong petrolyo. Hindi kasi makapasok ang mga tanker at lubog sa baha mga gasolinahan. Gagawan daw ito ng paraan ng Department of National Defense. Ang ulat ng Department of Budget and Management, may 1.9 billion pesos pa na maaaring gamitin para sa National Disaster Fund. Isa pang ipinag-utos ng Pangulo ang pagtiyak na nasusunod ang price freeze na umiiral sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. There is a 60-day price freeze on all the basic commodities that we have listed in our memo, no? And aside from this is also strictly monitored, meaning i-check namin ito aggressively, meaning on a day-to-day basis, nagbibigay sila ng update sa amin sa mga supermarkets, grocery, convenience stores, and other areas or other stores na nagbebenta ng mga basic necessities na ito. Nakikipag-ugnayan din daw ang DTI sa mga malalaking supermarket para tiyakin may sapat na supply ng mga pangunahing bilihin sa mga apektadong lugar. Dagdag pa ni DTI Acting Secretary Cristina Roque, may nakahanda silang 2 bilyong pisong pondo sa ilalim ng Small Business Corporation o SB Corp bilang pautang sa mga micro and small medium enterprises na nasalanta ng bagyo. Maaaring umutang ng hanggang 300,000 para maalalayan sila sa kanilang pagbangon. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Palaisipan din para sa ilang taga-Albay kung paano ba bangon matapos manalasa ang bagyong Christine. Ang ilan hindi lang nasira ang bahay, wala na ring babalikang kabuhayan. Mula sa bayan ng Pulangi, nakatutok live si John Consulta. John? Mel, sa pagpasok namin sa daan patungo nga sa probinsya ng Albay ay tumambad sa amin ang pinsalang inabot ng ilang residente sa pananalasa ng bagyong Christine. Dahil not passable ang national road sa Bao, Camarines Sur, umikot kami ng halos 2 oras sa alternate route ng Buhi-Iriga Road para makapunta sa probinsya ng Albay. Nadaanan namin ang mga residente na nagpapatuyo ng mga basang gamit sa kalsada. Isa na rito, si Mila, na nabasa ang gamit matapos pasukin ng tubig ang kanilang mga bahay na lubog pa rin hanggang ngayon sa baha. Bigla kasi yung paglakas ng pagtaas ng tubig. Kaya nagmadali din kami maiahon yung mga gamit namin. Hindi naubos sa sobrang lakas ng pagtaas ng tubig. Kaya ayun, basa. Basa karamihan sa gamit namin, basa. Pagdating namin sa Libon, Albay, kaliwat ka ng pensala ang tumambad sa amin. Ang dating garahe na nasa aking harapan, tuluyan nang naglaho. Sa kasagsagan kasi ng pananalasa ng bagyong Christine, ang rumaragas ang baha. Unti-unting kinain ang lupa na nasa ilalim nito na naging sanhi ng kanyang tuluyang pagguho. Kasamang natangay ng rumaragas ang baha, ang traktora, sasakyan, motor, tricycle at mga alagang hayop ng may-ari. Nananawagan po ako kay mahal na Pangulong Bongbong Marcos na sana po matulungan po kami sa nangyaring tragedyang to na maibalik po ang pangkabuhayan dati namin dito na lalo sa pagsasaka. Di rin nakaligtas ang ilang palayan sa Libon, Albay na natabunan ng makapal na buhangin at lupa. Makaraang bumigay ang dike sa ragasan ng baha. Wala na po. Yun na lang ang parang disyerto na. Di nga po namin alam kung paano mag-uumpisa eh. Mga basang dokumentong pinapatuyo naman sa harap ng munisipyo ng Libon ang aming inabutan. Pati munisipyo, pinasok ng mataas na baha. Kasamang nalubog ang ilang sasakyang nakaparada sa compound nito. Ayon sa Libon LGU, 2 ang patay sa kanilang bayan habang 1 ang nawawala matapos matabunan ng bahay ng landslide sa barangay Burabod, Libon, Albay. Nasa ilalim na ng state of calamity ang Libon, Albay. Pinaka-worst flooding in history sa amin na bayan ng Libon. So grabe po. Marami pong lubog at nawala ng bahay. So mga used clothing po ang kailangan po namin. Tulong-tulong naman ang mga tauhan ng Philippine Red Cross
nakasama sa humanitarian caravan galing Maynila sa pag-alis sa pila ng mga tumirik na sasakyan. Ang haba nito aabot sa 500 metro mula sa San Fernando Milaor Road sa Camsur na daan patungong Naga matapos abutan ng mataas na baha sa kasagsagan ng Bagyong Christine. Mel, sa panahon na tulad ngayon ay malinis na maiinom na tubig ang isa sa mga pinakakailangan ng ating mga kababayan. Kung kaya naman malaking biyaya kung ituring ng mga taga-Pulanggi, Albay, itong malinis na tubig na pinamamahagi ng PNP Region 5. Ang tubig, Mel, galing sa BFP, dinadaan sa water desalination equipment ng PNP at saka naman isinasalin dito sa mga nakapilang mga galon ng ating mga residente. Inaasahan, Mel, na sa mga darating na araw ay iikot itong equipment na ito ng PNP Region 5 para magbigay ng libreng malinis na tubig sa ating mga nangangailangang kababayan dito sa Albay. Yan muna latest, mula rito sa Pulanggi, Albay. Balik sa iyo, Mel. Pero John, may mga daan pa ring lubog sa baha. Meron bang impormasyon kung kailan inaasahang huhupa yung mga yan para maabot naman din yung iba pa nating mga kababayang naapektuhan ng bagyo? John. Alam mo, Mel, doon sa mga experience na kinukwento ng ating mga kababayan ay inaabot daw talaga ng mga 3 araw, kuminsan ng 1 linggo bago humupa yung mga talaga matataas na baha. Pero sabi ng ating mga nakausap ay itong pagbaha na ito ay talagang kakaiba. Grabe daw ito kumpara sa mga naranasan nila. Kaya inaasahan na mas matagal pa ito. Kaya ang pakiusap ngayon talaga ng ating mga kababayan ay mga malalaking equipment ang ipadala para makalusot doon sa mga unpassable areas nang maabot yung mga talagang nangangailangan ng tulong na ating mga kababayan na hindi pa rin kumakain at hindi pa rin naabutan ng tulong. Mel. Ingat ha, John, at maraming salamat sa iyo, John Consulta. Hindi pa rin inaalis ang gale warning sa maraming baybayin sa Luzon kaya hindi pa rin makapalaot ang maraming mangingisda dahil delikado. Problema tuloy ngayon para sa mga magsasaka sa Ilocos Norte kung saan kukuha ng pangkain sa hapag. Mula sa Lawag, nakatutok live si JP Soriano. JP. Emil, pabugso-bugso pa rin ang ulan dito sa malaking bahagi ng Lawag, Ilocos Norte at bagamat hindi nga po direct hit ang probinsya sa Bagyong Christine ay may epekto naman ito sa kabuhayan ng mga residente pati na rin sa agrikultura ng probinsya. Nagngangalit ang alon sa bahaging ito ng West Philippine Sea sa tapat ng barangay Kaawakan, Lawag, Ilocos Norte. Hanggang nitong hapon nakataas pa rin ang storm signal number 2 sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Di man binaha at nakaranas ng storm surge ang mga coastal barangay sa probinsya, apektado ang kabuhayan ng mga mangingisda na ilang araw nang hindi makapalaot. Gaya ni Randall na inabutan naming nagliligpit ng lambat kanina kasama ang mga pinsang mangingisda rin. Sa kada araw daw na walang huling isda, hirap ang buo nilang pamilya. Kasi dito lang namin nahanapin ng pera, sir. Mambili ng ulam, ganun, sir. Habang tinatahak po ng Bagyong Christine ang direksyon na yan, malakas po ang alon, nakataas ang gale warning, bawal po malaot, bawal pong maligo at nakabantay nga po ang local authorities hindi lang po sa track o galaw ng Bagyong Christine, pati na rin po sa iba pang bagyong na monitor ng Pag-asa dito sa ating bansa. Dahil isa ang Lawag sa mga posibleng madaanan ng Bagyong Christine sakaling bumalik ito ng Pilipinas, nakahanda pa rin ang lokal na pamahalaan. Nandito pa rin ang mga council at saka mga responder natin, intact pa rin sila, yung mga evacuees natin nandoon pa rin sila para to be safe, yung safety nila. Ang mga palaya namang nalubog sa baha sa Lawag, aabot na sa mahigit 350,000 pesos ang halaga ng palay at mais na nasira. Emil, sa kabuuan, ayon sa Ilocos Norte Provincial Office, aabot sa 500 pamilya, katumbas na mahigit 1,600 na individual ang naapektuhan ng Bagyong Christine dahil sa mga pag-ulan o di kaya ay inilikas sa mga evacuation centers. At yan muna ang latest mula rito sa Ilocos Norte. Balik muna sa iyo, Emil. Maraming salamat, JP Soriano.